Bayan, kahapon ginunita at ipinagdiwang natin ay ka-114 na taon ng ating kalayaan. At simbolo ng pagdiriwang ay ang ating paggalang sa ating watawat. Pero alam kaya ng ating mga kababayan na may mga mali tayo sa paggamit ng ating watawat? Alamin natin sa special report na ito. Si Ginoong Jerry Clemente ay miyembro ng Positive Change Bagong Bayani Team at volunteer din sa Philippine Flag and Anthem Advocates Incorporated. Isa siyang bantay watawat. Para sa kanya, ang maling paggamit ng bandila ng Pilipinas ay may tuturing na korupsyon. So when you start corrupting your flag and you're also teaching about love of country, you're already corrupting the children in terms of understanding what is the value of love itself. Inisa-isa niya ang mga paglabag sa Philippine National Flag na pasok sa alituntunin ng Republic Act 8491. Isang karaniwang paglabag sa batas ng watawat ay ang pagpatong ng ibang disenyo dito. So pwede nilang gamitin pero dapat nangingibabaw ang plug. Yes, Hindi mo papatungan ng anumang picture. They use the plug, one, as they cut it out, and then second, ayun, nakalubog din as background. Ito rin, yung sa RH bill? RH bill, ang ginawa nila rito, tinampered nila yung plug, ay yung araw, then yung location din again ng red is on the wrong side. Kailangang ilagay sa lugar ang pagiging makabayan kung gagamitin ang watawat ng Pilipinas. Mapansin mo, they're using a dirty finger. So what are you trying to agitate the youth? So you're sending a wrong message, subliminally, Sa larangan naman ng sports, nagsimulang maging fashion statement ng watawat, tanda ng pagmamalaki sa ating pagka-Pilipino. Pero bawal ito sa Republic Act 8491. Manny Pacquiao came in with a model noon. Nung first time niya yung plug inspired. Actually, doon nag-accelerate yung mga damit na may mga plug inspired. Dito sa design na to, medyo to masasabi natin correct na dahil wala na yung star. Maging ang mga miyembro ng media ay nakitaan din ng violation sa paggamit ng ating pambansang watawat. This is again another show in which in the whole portion of their promoting about a support for the nation, they use the flag as a background pero inverted yung flag. Yung book cover, ginawa niyang cover yung flag. Na at the same time yung plug ginawa niyang supa. Ito yung show wherein yung plug natin has a distinct character. Na pagka sinabit mo, let's say this is the glass. So sinabit ko siya na yung blue is on my left. So tama, no? The problem there is pagka lumabas ka nandun sa glass, like yung passers-by, they will look at it that the left naman is the red. Maging ang paglalagay ng dapat ay kanang kamay sa dibdib habang inaawit ang pambansang awit. May tamang paraan din ang paglalagay ng watawat sa mga ataol na mga patay na opisyal ng pamahalaan. Ito yung may mga last shot, yung mga inambush noon sa yung Sa 19... Mindanao. So ito mismo mga sundalo, ang Armed Forces of the Philippines, hindi alam kung may pagkakamali sila, may violation. In a way, na-overlook nila. Maging ang watawat sa libing ng dating Pangulong Corazon Aquino ay hindi nakalusot sa bantay watawat. Ito tama. Tama ito. And this is also the picture of the late President Cory. This was on the early stage of the wake. Mapapansin mo, Mali. baligtad din yung flag. Dapat nasa blue ito. Bawal ding hawakan ang watawat kapag kinakanta ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayaan mo na lang siya, okay, buhatin mo, i-lowered mo lang na gano'n. Pero wag mo siyang hahawakan. Hindi rin pwede na sumayad ang watawat sa sahig pero hindi naman ito maiwasan sa isang accredited na flag manufacturer sa Abinida. Mahigpit ding ipinagbabawal ang mga kupas o sira-sirang watawat na nakadisplay lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno. Ito ang nakuna namin sa Comelec at sa motor pool ng Malacanang. Ito naman ang video na ika-114 na selebrasyon ng kalayaan, makikitang dalawa ang araw sa disenyo ng watawat. Malinaw na violation ito. Ang masaklap, aprobado ito ng National Historical Commission of the Philippines na siyang dapat na nagpapatupad ng RA 8491. At ayon po sa RA 8491, may multang 5,000 hanggang 20,000 piso
at pagkakakulong ng 1 taon ang mahuhuli o mapapatunayang lumalabag sa Heraldic Code of the Philippines. Magkakaroon naman ng school tour ang Philippine Flag and Anthem Advocates Incorporated para turuan ang mga teachers at mga estudyante, pati na ang mga government offices ng tamang respeto sa ating watawat.